Okay, magandang umaga po sa ating lahat. So, awit muna tayo. Since Jesus came into my heart. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have died in my soul, for it's long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Buzz of joy o'er my soul like the sea beat of roses. Jesus came into my heart. I have ceased from my wandering and going astray since Jesus came into my heart. And my sins, which were many, are all washed away since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. As of joy o'er my soul like the sea beat of roses. Jesus came into my heart. I'm possessed of a hope that is steadfast and true since Jesus came into my heart. And no dark clouds of doubt now my pathway obscure since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Clouds of joy o'er my soul like the sea beat of roses. Jesus came into my heart. I shall go there to dwell in the city I know, since Jesus came into my heart. And I'm happy, so happy as onward I go, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Clouds of joy o'er my soul like the sea beat of roses. Jesus came into my heart. Okay, maraming magandang umaga po sa ating lahat. Then kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, of course. Ito ay Lord's Day. At Happy Lord's Day po sa ating lahat. At ngayon tayo muna ay dadako sa ating 1 John 1:9. And after that, we're going to pray for our Sunday morning service. So let us pray. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, Holy Father, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat po sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala, mga bagay na pinagkaloob niyo po sa bawat po sa amin, sa proteksyon, sa provision, sa lahat ng pangangailangan. Ganun po sa mga kapatiran po namin na sa iba't ibang lugar, kayo pong patuloy na humingi po ng kanilang puso, comfort niyo po sila, at i-challenge po ninyong salita. Maraming salamat po sa aming mga ginagamit nyo na mga frontliners para po maghanda para nga po sa pandemic na ito, na talagang kahit po yung kanilang pamilya ay kanilang naiwan para lang po magawa yung kanilang function bilang po mga frontliner, mga nurses, mga doktor, mga police, mga sundalo, mga barangay officials, government officials, especially sa aming Pangulo, Vice Presidente, ganun po sa mga senador, sa lahat po ng mga magbabatas. Ganun po kayo pong patuloy na kumilos sa buong service po namin. Pinipray po nga po ang aming pagbibigayan na sana nandun pa rin po yung aming willing heart, teachable heart sa pagbibigay. God love it, a cheerful giver. Bibigay po kami na hindi napipilitan at dahil hindi kailangan, kundi dahil nga po sa yun po yung pinaghuhugutan ng aming pagmamahal sa inyo. Ganun po sa aming pag-aawitan, sa aming panalangin, personal devotion, pagbabasa ng salita, isang nandoon na maging alat po kami sa aming mga tahanan, magliwanag po kami doon, at makita po na kami po ang mga Kristiyano kung saan nasa iba't ibang lugar. Ang church po ay hindi po yung building, kundi yung church po ay kami. Kami po mga mananampalataya ang tumanggap sa inyo bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas na tinanggap namin si Jesus sa aming puso. Maraming salamat po sa lahat ng aming gagawin nga po sa buong maghapon. I hope and pray na lahat po ng mga Bethanites ay nasa safe na lugar. Ganun po sa mga church worker, yung po mga nasa church compound, tingnan nyo nga po sila, sina Brother Lidan, sina Sister Shirley, sina Brother Joel,
sina Kuya Romel doon. Ingatan nyo sila, sana maproteksyonan sila kasi under po sila ngayon sa PUI at sana po ay matapos na po ito. At we praise and thank you, O God, kasi gumaling na nga po yung isang case doon at alam ko po naghahanda na po siya po para sa full recovery. Pero sana kayo pong patuloy mag-ingat sa bawat po sa amin. Alam ko po napadami ng panabing cases, pero dapat sa iyo pa rin kami magtiwala because God is in control. Maraming salamat po sa buong maghapon na ito. Pakikinig po ng mensahe. Gamitin niyo po ang aming pastor sa pagpapahayag ng salita. Gabayan po ng Banal na Espiritu. Gawing nakikinig. At maraming salamat po sa lahat ng blessing na aming natanggap. Ito po ang sama dalangin, tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, let us continue singing. Let us sing. He keeps me singing. Medyo malumanay po ito. Kanina po mabilis. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Hear that I am with you, peace be still. In of life's an ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. Discord filled my heart with pain. Jesus wept across the broken streets, stirred the loving chords again. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Though sometimes He leads through waters deep, trials fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see His footprints all the way. Jesus, 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 sweetest name I know. My every longing keeps me singing as I go. Feasting on the riches of His grace, resting near His sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I'll shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon He's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight towards unknown. I shall reign in Him on high. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Okay, maraming po salamat sa inyong pakikinig at pag-aawitan. Ngayon, hello po sa ating 26 viewers as of now. So, praise the Lord! So, maraming salamat. And then, alam ko na marami pong excited sa pag-worship ngayong umaga. Although it is live preaching, FB Live. Pero tayo po yung nagpapasalamat dahil kahit po tayo ay magkakahiwalay physically, pero I know na tayo ay magkakasama spiritually. Ngayon, dadako na po tayo sa ating importanteng parte ng ating worship. Of course, siyempre kasama din yung ating panalangin, yung ating pag-aawitan, yung ating pagbibigayan, at siyempre yung isa pa,
pinakamahalaga, yung preaching ng salita ng Diyos. So tawagin po natin ang ating pinakagwapong pastor para po magpahayag. Pastor Noel Nato. Thank you, Preacher John Ray. So, good morning po sa inyong lahat. Yung ating pong live preaching ay mapapanood niyo po ito sa YouTube. Meron na po tayong YouTube ngayon at punta kayo sa YouTube. Click niyo lang po yung ating account ng Bethany Bible Baptist Church. Then lalabas ako yung mga preaching na. Kung may mga na-miss kayong messages, doon niyo lang po i-click sa YouTube. Yung una po, medyo sa trials namin, medyo may mga putol-putol. Naglululo po yung linya. Pero salamat po, by the grace of God. Kinontrol na po ng Panginoon yung inayos na magandang daloy ng ating signal at wala na interruption. Pati yung aso ko pinag-pray na, huwag ng tahol-tahol. Yung mga dumadaang tricycle, huwag nang maingay. Ayun, pinag-pray natin lahat yan para tuloy-tuloy pakikinig. So ngayon po umaga ay patuloy pa rin po tayo na ang salita ng Diyos ay mahayag. Wala pong makakapigil sa pagpapahayag na ito. Habang tayo may kalayaan, although pinipigil na putol tayo, napigil tayo sa pagtitipon-tipon, hindi po, magpapatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Good morning to everyone. Just want to say I'm praying for you and namimiss ko na po kayo. At karamihan nga, may managte-text sa akin, Pastor, I miss you. Sabi ko, I miss you too. So take care. So, mag-iingat lang po tayo palagi. Huwag tayong pasaway, huwag na lumabas. So, mas possible lang ng mga seniors na dyan. Iwasan naman ng maglalabas. Yung mga mamamalengke, bigyan natin sa mga bata, yung mga walang sakit, yung malalakas ng katawan. At mag-ingat tayo na pag namalengke kayo, yung damit na pinagbihisan, isampay agad sa R1, magbihis, maligo, magbihis, para wala po tayong dalaga. Yung tsinelas o sapatos na ginamit, iwanan sa labas. Para po tayo ay, ano pa yung safety precautions po natin. Although ang protection ng Diyos na sa atin. At alam ko naman hindi niya tayo pababayaan, pero sumunod pa rin po tayo sa mga patakaran na kailangan natin sundin. So, saan po natin yung ating sa 1 Samuel 17? 1 Samuel chapter 17, 20 to 51. Medyo mahaba po itong babasahin ito. Okay lang. Nasa atin naman ang lahat ng oras. Basahin natin para tayo mapwersa magbasa ng Bible. 1 Samuel chapter 17, verse 20 hanggang 51. So, okay na po yung mga Bible. Yung mga hindi pa po alam ng Bible, tingnan niyo po sa table of contents. Dapat yan, memorize na natin. Okay, 1 Samuel 17 verse 20. And David rose up early in the morning and left the sheep with the keeper and took and went as Jesse had commanded them, and he came to the trench. Pag sinabing trench, ito yung kumbihan ng mga army ng Israel. As the host was going forth to the fight and shouted for the battle. So ito po yung labanan ng sa puwersa ng Israel sa puwersa ng mga Palestino. Sa verse 21 po, for Israel and Palestine had put the battle array and army against army. Verse 22, and David left his chariots in the hand of the keeper of the chariots and ran into the army and came and saluted his brethren. Sinabing brethren, yung mga kapatid niya. Kasi sundalo po yung mga kapatid niya rito. And as he talked with them, there came up a champion of the Palestine, Goliath by name, out of the armies of the Palestine, and spake according to the same words, and David heard them. Sabi siguro, narinig ko na yung preaching na yan. David at Goliath, hindi po, mahalaga po dito, mabasa natin. Mahalaga dito, makakuha tayo ng mga bagong prinsipyo na inyong matututuhan po. Verse 24, and all the men of Israel, when they saw the men, fled from him and were sore afraid. So, pag wala itong army na ito, nandun sila sa labas. Hinahamon nila ang Palestine. Pero pag dumating na itong malaki, taguan na sila. Okay? Natatakot sila. They were, hindi lang sila basta takot, they were sore afraid. Okay? Bakit kaya sobrang takot sila? Verse 25, and the men of Israel said, have ye seen this man that is coming up?
surely to defy Israel is he come up, and it shall be that the man who killed him, the king will enrich him and with great riches. So parang nagkaroon ito ng challenge. O kung sino na makakapatay sa inyo. Okay? Magkakaroon ng reward. At ang isa sa mga reward niyan, yung isang anak ko na papangasawa mo. Parang ganon. Kaya sabi dito, and the great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel. And David spoke, verse 26, spake to the men that stood by him, saying, what shall be done? Okay? What shall be done to the man that killed this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Diba? Parang si David na itong sasalita at hindi matakot. So, and the people answered him after this manner, saying, so shalt thou be done to the man that killed him. Verse 28, and Eliab, ito yung kuya niya, the eldest brother of ng anak ni Jesse, heard when he spake unto the man, and Eliab anger was kindled against David. Ang tingin niya kay David, teenager pa lang kasi si David. And he said, why comest thou down thither? And when thou hast thou left those few sheep in the wilderness? O, inaalagaan mo, nandito ka na naman ha? Nanggugulo ka na naman dito, pasaway ka na naman dito. O, saan yung mga alaga mong tupad sa parang, sabi niya dito. I know thy pride, and the naughtiness of thine heart, sabi niya kay David. And thou art come down, that thou mightest see the battle. And David said, what have I now done? Is there not? Sabi niya. Then, and he turned from him toward another, and spake after another, same manner. And the people, the former manner. Sabi niya, makinig ka nga. Makinig ka sa kuya mo, huy, tutoy. And when the words were heard, which David spake, they rehearsed them before Saul. Pero may tao naman na mahal na hari, mayroong doon gustong pumatay kay lumaban kay Goliath. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Palestine. Sabi niya, huwag kayong matakot dito. Kaya huwag niyong hayaang mawala ang lakas ng loob niyo dahil sabi niya, andito ako at lalabanan ko yung Palestino na yan. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine, to fight with him. For thou art a youth, bata ka pa, sabi niya rito. And he is a man of war from his youth. Wala pang bata yan, wala teenager pa lang, nag-training na yan hanggang ngayon. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep. Sabi niya, ako nag-aalaga ng aming tupa ng tatay ko. And there came a lion, and a bear, and took lamb out of the flock. Gusto niyang kakainin yung aking mga tupa, mga itong lion, saka yung bear. And I went out after him and smote him and delivered out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. So pinatay ko lahat yung lion na yan, saka bear na yan, sa pamamagitan ng aking kamay. Sabi niya rito sa verse 36, and this uncircumcised Philistine shall be one of them, saying, he had defeated the armies of the living God. So, he said, moreover, verse 37, the Lord that delivered me out of the paw of the lion, ang Diyos, ang Panginoon na nagligtas mula sa mga kuko ng mga leon na to, at ng kuko ng mga uso na to, yung bear. He will deliver me out of the hands of the Philistine. Galing ng faith ni David, ano? And Saul said unto David, ito na, nakumbinsi na si Saul. So, go. And the Lord be verse 38, and Saul armed David with armor. Yung armor ng sundalo ng Israel. Sinuot niya ngayon, pati helmet, pati yung brass, yung kanyang kalasag. And he armed him with the coat of mold. Yung coat, yung pinakadamit niya, parang nilalang, parang bakal. Okay? So sabi niya rito, and David girded his sword upon his armor, and he assayed to go. Lalakad na siya. For he had not proved it. Sabi niya rito,
Ay, David, mukhang hindi ako, itong damit na to, okay lang po ito. Kaya lang, hindi ako sanay isuot ito. Hindi ako sanay sa ganitong laban na makipaglaban na suot ko mga bagay na to. Hindi ko pa ito napapatunayan, for I have not proved them. And David put them up. Nalis niya yung gabad niya. Sa verse 40, and he took his staff in his hands, chose 5 smooth stones out of the brook, and put them in the shepherd's bag, which he had. Even the scrip and his sling was in his hand, and he drew near to the Palestine. So, 5 bato at isang tirador. Hindi po ito tirador na parang digoma noon, ngayon. Doon, parang tali yan, talagang siniswing mo yan. At diyan sa sanay, diyan sa ngayon bihasa, hindi doon sa mga araw, hindi sa gamit ng Israelites. And the Palestine came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him. So, nagkaharapan na sila, pero may distansya pa rin, ano? Verse 42, and when the Palestine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth and ruddy and of fair countenance. Parang sinasabi niya, ano lalaban ka sa akin? Hindi tilit mo. Parang ka lang kuto. Baka gusto mo tirisin kita. So, and the Palestine said unto David, I am a dog. Sabi, ako ba'y aso? That thou comest to me with staves? And the Palestine cursed David by his gods. Na talagang labanan na ito. And the Palestine said to David, come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, unto the beasts of the fields. And said, halika rito, papakain kita doon sa mga ibon na yan. And said David to the Palestine, thou comest with me with a sword, with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord. Dito po tayo, itong dapat matutuhan natin. Ito yung pag-aaralan natin. Paano tayo haharap sa mga problema na ganyan? Okay? Sabi niya, I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of armies of Israel, when thou hast defied. Ito yung binabastos mo. Ito yung wala kang kwentang, wala kang galang ang sa aming Diyos. Okay? This day, sabi itong araw na ito, will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee. And, sabi niya rito, and take thy head from thee, and I will give thy carcasses to the host of the Palestine. Sabi niya rito, this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth, sabi niya rito, may know that there is a God of Israel. So nakikipaglaban siya para ipakita niya na mayroong Diyos ng Israel. Okay? Napapumatay doon sa pinakakinikilala ng mga Palestine na yan. Verse 47, malapit na po tayo. And all this assembly shall know. Itong mga tao to, yung mga tao mo, at sa mga tao namin na nandito ngayon na saksi, malalaman nila, they shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Verse 48, and it came to pass, when the Palestine arose and came and drew nigh to meet David, magkasalubungan na sila, and David hasted and ran, hindi tumakbo ha, palayo, palapit, toward the army to meet the Palestine. Verse 49, tapang, and put his hand in his bag. Habang tumatakbo siya, kinuha niya yung bato sa kamay niya, inihanda niya, ilaman niya sa kanyang sling, sa kanyang tirador. And he smote the Palestine in his forehead, that the stone sank. Ibig mo yung bato. Okay, bumaon doon sa kanyang noo. And he fell upon his face to the earth. So, bagsak ng ni Goliath, padapa, imbis na pabagsak patalikod. So, David prevailed over Palestine with a sling and with a stone, and smote the Palestine and slew him, but there was no sword in his hand. So, ginawa niya, David therefore ran and stood upon the Palestine, and took his sword and drew it off the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Palestinians saw their champion was dead, they fled. Okay? Napakaganda po. Talagang, ito yung ang dami tayong makukuha. Prinsipyo rito mga kapatid. Tayo makikinig. At tayo may manalangin, aming amang banal na nasa langit.
Aryang pinupuri ngayon sa aming malayang pagtitipon na ganito, sa kahit nasa dive na ganito. Salamat sa Banal na Espiritu na gagabay sa akin, gagabay sa bawat isa, upang mai-focus namin ang aming atensyon sa iyong mga salita ngayong umaga. Salamat po sa iyong pag-iingat, patuloy na pag-iingat sa amin. Kiniklaim na namin yan na walang madatapuan sa aming coronavirus. Dahil naniniwala kami, kagaya ni David, habang ikinilim na niya sa pangalan ng Panginoon na talo na si Goliath at siya ang champion ngayon ang mananalo sa pangalan ng Panginoon. Yan din po kiniklaim namin na itong virus na ito ay magagapi, hindi namin magagapi kundi magagapi mo para sa amin. Salamat sa iyong pag-iingat, salamat sa patuloy namin pag-aaral. Dalangin ko ang Banal na Espiritu patuloy na maging guro, lumabay sa akin. Masabi ko lang yung dapat sabihin sa akin kung di gagaling sa iyo. Segmento lang po ako. At may paliwanag ito ng maliwanag, maintindihan ko ang bawat nakikinig. Whether siya man may pinag-aralan o wala, pero ang Banal na Espiritu ang magtuturo at magbibigay linaw sa kanya. Pagpalain niyo po ang oras na magagamit namin ngayon sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo at aming tagapagligtas. Amen. So, title po ng ating lesson ngayong umaga is, alam niyo bang kanta? I have the thrill, but thrill mo yun? When I get together with what wonderful people. Yung thrill bang gano'n, no? Excitement. So another word for thrill is excitement. So ang title po ng ating lesson is the thrill or the excitement of trusting God. Okay? So meron pa lang, pagka may problema ka, pag meron ka hinaharap ng mga pagsubok sa buhay, yun ang thrilling, you know? Okay, para bang may kaibigan ako, isang pastor, pupunta kami doon sa Boracay. At pupunta kami sa Carabao Island, sa isang pastor doon na bibisitahin namin. Grabe ang laki ng alon. Talaga, yung pang strato yung sinasakyan namin, lumabas pa siya para mabasa. Halika rito, sabi siya, mababasa ako dyan. Tapos sabi niya, ano kaya pag tayo lumubog dito? Tapos tayo ay nakuha ng Abu Sayyaf. Tapos ang pinag-iisip mo. Tapos yung trail kung paano tayo isasagipin ng Panginoon. Parang ganoon ba? Ang hirap ng iniisip niya, no? Trail pa sa kanya yun. Ikaw ikaw huhulihin na at bibihagin ka ng mga Abu Sayyaf na yan. So, yung the thrill of trusting God. Now, kunin po natin yung summary ng ating lesson para makuha natin, para maintindihan natin. Now, tandaan po natin, faith is the heart of the Christian life. Yung faith pa lang yan is at the heart. Hindi is the heart, it is at the heart. So, nasa puso natin yun. Kaya nga, di ba, naalala niyo yung Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, dalawang hearing po yan, ano? Yung unang hearing, narinig mo. Yung pangalawang hearing, dahil mineditate mo, sa gabay ng Holy Spirit, naintindihan mo. Kaya, faith cometh by hearing, and yung pangalawang faith, ako sa Greek, means understand. So, faith cometh by hearing and understanding the Word of God. So, ibig sabihin, nasa puso mo na. Ninamnam mo sa isipan mo, and then pinaintindi sa'yo ng Holy Spirit, and then, ganun pa na yun. Napunta sa puso mo, di nagkaroon ka ng faith. Nasa puso na natin yun. Kaya pag nagsalita ka mula sa bibig mo, galing sa puso mo, naiintindihan nyo ng heaven because faith is the language of heaven. It's our communication with God. Kaya sabi niya, without faith, it is impossible to please God. So faith is at the heart of the Christian life. Kaya dapat patuloy tayong nag-aaral ng kanyang salita para every time nakakaintindi tayo, andun yung faith natin lumalawak. Yung little faith, naging lumaki ng kaunti, naging medium, di ba? Naging large, naging great. No, di ba? So yung gospel natin, pag narinig nyo, ang gospel kasi natin ngayong New Testament times. Okay, good morning again. So, balik tayo sa summary natin. Kita natin, faith is at the heart of the Christian life. So, nasa puso natin yan. Kaya nga, yung gospel, pag narinig natin sa Romans 10:17, di ba sabi ko kanina, faith cometh by hearing and understanding the word of God. Kaya isang gospel, kailangan bago ka makakilala sa Panginoon sa Kristo, kailangan marinig mo yung gospel at maintindihan mo at magkakaroon ka ng faith. Maniniwala ka niyan dyan. Kaya yung gospel, 1 Corinthians 15:1-4. Nalaman mo na si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan, siya ay nalibing at siya ay nabuhay na muli ayon sa kanyang mga salita.
Yun yung gospel natin. Kaya pag naintindihan mo, narinig mo, naunawaan mong mabuti yung ebanghelyo ng kaligtasan, ikaw ay maliligtas. Okay? Sisilyuhan ka ng Holy Spirit. Itang katunayan na ikaw ay isang mananampalataya. Ngayon, dito sa ating lesson ngayon, tungkol kay David, nakita natin yung itong Sabat na makikita natin, hanga tayo kay David. Grabe yung faith niya. Okay? So, ibig sabihin, meron siyang nakita, meron siyang salita ng Diyos sa kanyang puso na pinaghuhugutan niya na kanyang pananampalataya. So, we need to believe that God exists in our lives. So, unang-una, alam David na mayroong Diyos. Okay? Na buhay at kumikilos niyon. Na siyang may kontrol ang lahat. So, dapat tayo, kinakailangan tayong mananampalataya na mayroong Diyos na buhay at may Diyos na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. At that, sabi nga ng Biblia, no, without faith, we cannot have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Diba sabi ng Ephesians 4:10, for by grace are we saved through faith. Pag wala kang faith, wala na. So without faith, we cannot have personal relationship with the Lord Jesus Christ. So faith in His blood, kailan maniwala tayo sa kanyang dugo. Kung hindi sa dugo ng Panginoong Kristo, wala tayo, yun na naging kabayaran ng kasalanan natin. At yung dugo na yan na tumigil sa cross of Calvary ng Panginoong Kristo ang naging sanhi ng kapatawaran natin. Sabi niya, kung walang tumigis na dugo, without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So faith in His blood. Faith in what He did for us on the cross. So andun yung paniniwala natin sa kailawan ng Panginoong Kristo sa cross of Calvary. Kahit nga po mga disipulos, sila yung mga disipulong unang-unang disciples noon. At nagkaroon po sila ng pribilegyong lumakad o mamuhay na kasama nila ang Panginoong Kristo dito sa lupa. Kaya in the flesh, nasa katawang lupa pa ang Panginoong Kristo noon. At sipin nyo, kasama nila palagi. At madalas, nagkakaroon pa sila ng doubt. Naalala niyo, wala silang makain o nagduda pa sila. Nung sila tumawid sa dagat na nasa Sea of Galilee, para lumipat sa kabila, natutulog ang Panginoong Kristo, natakot na naman sila. So, nasa kanilang privilege. Kaya mas mapalad tayo ngayon, hindi nakakita, pero nanampalataya tayo. Dapat tuloy-tuloy yun. So, occasionally, madalas, nagdududa sa Kanya. Minsan naman, meron din tayong parehas sa problema. Palagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang nananalangin naman, simba tayo. Pero pag dumating ang problema, ayaw na naman tayo. Kaya ito yung mahalaga, tayo bilang isang mananampalataya, we have God, the Holy Spirit, dwelling with us. Ito, basta ang Panginoon Kristo, hindi basta umakyat sa langit, iniwan niya sa atin ang kanyang Espiritu, ang banal na Espiritu, at hindi lang iniwan, nanahan sa atin. Yung inner power natin, ang banal na Espiritu, you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. So, nandun yung power natin. Okay? Magugulat kay si David noon, nasa kanya yun. Alam niyo bakit? Lumipot ang Holy Spirit sa kanya, baka kay Saul. When God rejected Saul, King Saul, because of 3 times yung disobey niya ang Panginoon, anong nangyari? Tinanggal. God rejected King Saul at hinanap ang susunod na hari at si Israel. At nung inanoint ni Samuel si David, ano nangyari? Ang Holy Spirit lumipat na sa kanya. At yun ang pinaghugutan niya kanya ang power. Plus yung mga salita ng Diyos na kanya natutuhan. So meron siyang power. Ngayon tayo bilang mananampalataya ngayon, nang tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas, nang maniwala tayo at naunawaan natin ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang banal na Espiritu, sinilyuhan tayo. Kaya sabi niya, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. At hindi lang po yun, mga kapatid. Okay? Ang Holy Spirit ang may control sa atin, palagi kanyang hihikayatin, bibigyan ka ng desire. Kaya gagamit siya ng another power para maging powerful talaga tayo. Ng Word of God. For the Word of God is quick and powerful. Kaya nga, ang isang mananampalataya, pambira, ang laki ng pribileyo natin. Okay? Very powerful yung buhay na kakaiba tayo sa mga taong walang Kristo. Kaya kung nasa atin si Kristo, maaaring kilala mo, alam mo yung pangalan ni Kristo.
Maaaring alam mo na siya namatay sa cross of Calvary. Maaaring alam mo siya nalibing at nabuhay. Alam mo lang, pero wala kang relationship. So kinakailangan pag nalaman mo talaga na ikay makasalanan, nag-meet mo na kayo makasalanan, na si Kristo ang nagbayad, umako sa iyong kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang tubo, napatawad tayo sa ating kasalanan, anong gagawin mo ngayon? Di ba kailangan, di ka ng pananampalataya, at yung pananampalataya nagdala sa iyo para paniwalaan mo siya. Manampalataya, magtiwala ka sa kanya. At dahil doon may tiwala ka sa kanya, pinagkatiwala mo yung future mo sa kanya, dahil pag namatay ka, alam mo pupunta ka sa langit, at tinanggap mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Kaya sinelyo ka ng Holy Spirit. So, hindi power sa ating nagiging. Hindi nyo lang alam gamitin. Ang dami natin resources bilang isang mananampalataya. At hindi lang yun, bago ulitin ko palagi ito, nang sinelyohan ka ng Holy Spirit, nagkaroon tinatawag na spiritual circumcision. Okay, sa Colossians 3:11, kung babasahin niyo pa pababa, na circumcise, hindi kasi yung tinatawag na spiritual circumcision na hindi ginawa ng kamay. Inihiwalay talaga tayo sa laman para huwag tayo magkasala, para ang lahat ng tsansa na tayo lumago, maging matatag, maging malakas sa Panginoon, ay paggawa natin. Kaya siyempre, ando pa rin yun, nasa ilalim tayo eh. You are a new creature under your worst enemy. Kaya pag tayo bumigay, na out of fellowship tayo. Pero hindi nagkakasala yung kaluluwa natin kasi yung kaluluwa natin pag-aari na ng Panginoon sa Kristo. Pag-aari na ng Diyos. Ang nagkakasala yung laman natin. Kaya naman pag nag-confess tayo, balik ulit tayo, control niya uli yung laman natin. Kaya sabi niya, I beseech you, therefore. Nagmamakaawa ako sa inyo, sabi ni Paul, di ba? Romans 12:1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice. Nagiging sacrifice yung body natin every time we surrender ourselves to the control of the Holy Spirit. Holy pa tayo. Acceptable unto God, which is your reasonable service. Bakit? Isa sa mga favorite verse ko yung Romans 12:1 and 2 na yan. So, tayo po mga kapatid ay kakaiba. Pinapaalam sa inyo ng Panginoon ngayon, ng Holy Spirit niya sa atin na we are powerful. Kaya nasa atin ang Holy Spirit, andun yung Word of God, which is another power, kung tayo nasa kalooban niya. Okay? Now, usually, ang pananampalatayan kasi natin, aminin natin, nagsisimulang humina ang ating pananampalataya kapag yung panalangin natin ay hindi na nasasagot. Itinitigilan natin yung prayer natin. So, pray tayo ng pray, excited ka mag-pray, pero pag dumaan ng mga ilang buwan, hindi sinasagot yung prayer mo, at dumaan pa yung hardship, dumaan ka pa sa danger, nanganib pa yung buhay, kagaya ngayon ng coronavirus ngayon, okay? Andun na yung pagdududa natin. Wala ka ng trabaho, na-extend na naman, paano sweldo ko? Anong kakainin namin? Okay? Paano ko mamumuhay ng ganito? Maraming tanong sa ating kaisipan. But that thrilling, ito, sabihin natin, dyan na yung problema, kapatid. Kaya dyan yung mga pagsubok sa buhay natin. Pero ang thrilling dito, ang excitement dito, ang nakaka-excite na bagay dito patungkol sa buhay spiritual natin, kung tunay na Kristiyano ka, is that our Heavenly Father hears us when we pray. Pinahandahan ko na yan, ha? Our Heavenly Father hears us when we pray. O, hindi ba magandang promise yan? Na kapag nananalangin ng isang anak ng Diyos, kung siya'y nasa kalooban niya, papakinggan niya naman. Because God knows us since the beginning. Na hindi ka mga Kristiyano, alam na ng Diyos na makakakilala ka o hindi, kaya iningatan ka na niya. Nung nagbuntis ka ng nanay mo, iningatan na niya ang nanay mo at ikaw, dahil nasa loob ka ng nanay, siya ng nanay mo. Nang kinanganak ka na, ang focus ng Diyos sa'yo, dahil ikaw makakilala, iningatan ka na rin ng Diyos. Eh di lalo na nang ikaw nakakilala kay Kristo. Di ho ba? So alam niya ang weaknesses natin. That is why God uses problems and hardship, crisis, to trust Him for us to grow. Kaya pag may dumating ng mga problema tayo, may purpose ang Panginoon sa likod niyan. Di ba? Ang lesson natin last time. Ang purpose niyan, gusto na kanyang lumago, maging matatag. Ayaw niya kang manatiling bata sa pananampalataya. He wants us to know that He is a sovereign God. Pag sinabi ng sovereign, gusto niyang malaman natin na siya ang may control ng lahat. Siya ang nagpahintulot ng mga problema niyan. Siya ay kontrolado niya, ang sagot niya nasa kanya rin. At gusto niya rin malaman natin na siya ay all-knowing God,
Siya din ay, pag sinabing all-knowing God na alam niya ang kanyang ginagawa. Okay, kahit hindi natin maintindihan, nagtitiwala ka sa kanya dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Alam din natin siya ay all-powerful, which means sa kanya ay walang imposible. Di ba? Sabi nga si Sarah noon, 90 years old, panganganak pa ba ako? Sabi, is there anything too hard for the Lord? Di ba? Walang mahirap sa Panginoon kung gusto niya. Ang isa pa, God who is love. Now, lahat yan nakapaloob yan, inalaw niya, nasa likod niya nandun yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi nawawala yung pag-ibig niya yan. That even we don't understand, kahit hindi mo maintindihan yung mga nangyayari sa iyong buhay, you will trust Him because you know that He knows what He is doing. Kaya ang prayer mo, ganito dapat eh. Father, Ama, totoo ko na nasasaktan ako. Nahihirapan na ako dito sa kasalukuyang problema ko ngayon. Mahirap. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Hindi ko po maintindihan. Pero dahil kilala kita, okay, magtitiwala po ako sa inyo. Dahil alam ko, sa mga aral na natutuhan ko, na sa likod ng mga pagsubok na yan, sa likod ng mga problema na yan, sa likod ng mga hardship na yan, sa likod ng coronavirus na yan, meron kayong purpose para sa aking buhay at yan ay palaging sa aking ikabubuti. Kaya huwag niyong pag-isipan ng Diyos na masama. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Because I know, ito i-claim niyo palagi, I know that you love me. Halag nang sabihin niyan, huwag niyong alisin ang galit sa akin pa, hindi. Alam ko po na mahal mo ako, Panginoon. At alam ko rin kung ano yung ginagawa mo. Alam mo yung marinig ng Diyos sa atin yan? Okay? Isa rin sabi niya, isang excitement ng Panginoon na wow, may nangyayaring resulta sa ginagawa ko sa buhay niya. So, kunin natin, ano yung sabihin ng trusting God? Tingnan niyo ha? Trusting God means looking beyond what you can see to what God sees. Merong hangganan kasi nakikita. Pero dahil may tiwala ka sa Diyos, ipinagpapaubaya mo sa Kanya dahil ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Siya ang nakakakita ng kaaway natin, di ba? May siya ang nakakakita, yung kaaway natin, hindi natin nakikita. Spiritual forces ni Satan. Siya rin ang nakakakita ng virus sa atin, kaya pwede niya tayong iiwas dyan. Kaya pwede niyang kontrolin yan. Kaya napakahalaga ng tiwala natin sa Kanya. Kaya nga sabi nung, di ba, nasa bangka sila, natutulog ang Panginoon sa Kristo, natakot yung mga disciples. O ano sabi niya? Mamamatay kami rito. Ano sabi niya? Bakit kayo natakot? Sabi niya, di ba? O ye of little faith. So nakikita natin na ang nais talaga ng Panginoon mga kapatid, talagang kung may natutuhan tayo, tiwala na natin ng Panginoon. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin kasi number one, palagi yung isip ito, number one na kalaban natin, yung sarili natin. Diba sabi ko nga, diba? Na tayo ay new creature inside our worst enemy. Huwag niyong kakalimutan yan. Kaya sabi ng Panginoon palagi sa atin, magpasakop ka palagi sa Holy Spirit para siya ang may control ng lahat. Siya ang nakakaalam ng lahat. Yun yan. So, trusting God means looking beyond what you can see. Nakikita mo, hindi mo nakikita yung pinanggaling yung paningin mo. Sa pananampalataya mo, nakikita mo sa faith mo. Pero nakikita mo pa yung dulo niyan. Dahil sa pagtitiwala mo sa Panginoon, nakikita mo yung nakikita ng Diyos. So, as long as what we ask is within the wish this will, kung pagdating sa panalangin, habang ang iyong request sa Panginoon, habang ang iyong hinihiling sa Kanya ay nasa kalooban ng Kanyang kalooban, nasa kalooban niya, He is pleased to meet our needs and fulfill many of the desires of our hearts. Basta nasa kalooban. Kasi pag nasa kalooban ka, guided ka ng Holy Spirit. At hindi ka lalagpas doon. Kaya nga, pag tayo nawala sa kalooban ng Panginoon, talagang hihiling ka ng mga bagay na wala sa kalooban ng Diyos. Kasi ikaw mismo na humihiling, wala sa kalooban ng Panginoon. Okay. Now, nakita natin ang tapang ni David, Nakita natin ang tiwalaan sa Diyos. Sinamon niya ng harapan yung higanti na yun. 9 foot mahigit.
9 feet na mahigit. Ay 7-footer pa na, ang laki na nun. Ay 9-footer pa na mahigit. So, tanong natin how did David demonstrate his trust in God? Paano ipinakita ni David ang kanyang pagtitiwala sa Diyos? So, yung kasaysayan kasi bigyan natin ulit ng background. Yung kasaysayan ni David sa si Goliath, ito yung naglalarawan ng importanteng pagtitiwala natin sa Panginoon. Ng ganap na pagtitiwala natin sa Lord. Okay? Yung kahalagahan or the importance of trusting the Lord completely. Ayaw niya na may pag-aalinlangan tayo. Pag nahalong, lumapit ka sa Kanya, nag-aalinlangan ka. Sabi ng Lord, bakit ka lumapit? Wala ka na tiwala sa akin. Kasi nakikita ng Diyos ang lahat. Nababasa niya yung isip natin. Eh kung lumapit ka sa Kanya nang walang tiwala ka sa Kanya, wala rin. Even if we don't understand. Kaya nga, napakaganda kung hindi mo maintindihan, lalo kang lumapit sa Kanya kasi kilala mo siya. Especially when we face uncontrollable and strong challenges in our life. Pag siya, hindi mo na makontrol ito, problema mo, at talagang matinding hamon sa'yo, abay, kailangan mo lalo ng tiwala mo sa Panginoon, na tiwala. So, ang Israelite army was with the Palestine. Ilang araw? 40 days yan. Parang coronavirus, ano? A strong warrior named Goliath had challenged the Israelites to send a soldier to fight him man to man. Okay? Dahil walang tumugon sa challenge niya. Eh, di ang ginawa ng mga Palestina, mga duwag kayo. Walang kwenta yung Diyos nyo. Walang kwenta yung mga, parang lahat ng panglalait ginawa niya. So the entire Israelite army, including the king, was so afraid of the giant. Sipin niyo, pati yung leader nila, takot na sa giant na yan, kay Goliath. Na si Goliath kasi hindi lang siya malaki, hindi lang sa, grabe, no? Experienced fighter pa siya. Kung saan ang labanan, talagang talo ka dyan. Now, if you're afraid, ito mangyari. Pag natatakot ka, naiisip mo na yung mga bagay na hindi naman mangyayari. Di ba, pagkatakot kayo, halimbawa, pag mahanap yung bus, halimbawa, nakasakay ka sa bus, gumiwang-giwang, naku, mababangga kami. Wala pa naman eh. Okay? May virus. Naku, takot ka na, baka ako'y dapuan. Takot ka na, wala nang tiwala mo sa Panginoon. Now, tignan niyo kabaliktaran ni David. David focused on the spiritual nature of the battle. He said, who is this uncircumcised Palestine that he should insult the armies of the living God? Yung 1 Samuel 17:26 yun. So, ang tingin niya ngayon, iba yung focus niya. Okay? Kaya pag tayo nakafocus ka sa problema, ay talagang matatakot ka. Hindi lang sinabi ni Goliath. This day, sinabi niya kay Goliath ito, this day, the Lord will deliver you up into my hands, that all the earth may know that there is a God in Israel, and that all this assembly may know that the Lord does not deliver by sword or by spear, for the battle is the Lord's. Ang Diyos ang kalaban mo dito. Sinasabi niya, hindi ako ang kalaban mo, instrumento ng ako ng Diyos, ipakikita sa iyo na mayroong Diyos ang Israel. So, tignan nyo dito, kitang-kita na sa verse 46 at sa verse 47, hindi pa patay si Goliath dito. Haharap pa lang sila. So pagkatapos niya ideklara ang kanyang victory, sa kanya sinugod si Goliath. At pinatay niya yung giant na yun sa pamamagitan ng isang bato lang sa kanyang tirador. Now, with their champion, nakita ng mga Palestine na natalo na yung champion nila. Okay? Yung buong army nawala. Okay? Nawala ng lakas ng loob. At nagkaroon ng chance ang Israelite na tumayo at magsisigaw at manalo sa labanan. Kala mo silang nanalo. Ito yung prinsipyo na nakuha ko rito. Courage is contagious. Yung tapang ni David, nahawa ang Israelites army. Nagtayuan sila, nagsigawan sila. Anong ginawa nila? Hinabol nila yung nagtatakbuang Palestines. Okay? David, yung fear is also contagious. Nakakahawa din yung takot, pagkaduwag. King Saul and all his armies, pagka sumigaw si Goliath, nagsisiksikan sa kanilang puta. Natatakot sila.
Naalala niyo yung lesson natin last Sunday? Yung knock down, but not knock up. Oh. Bagsak siya sa lahat. Tinanggal na sa kanya yung kanyang mga ano. Si David pa nga, naalala ko sa una, binato hanggang sa malay. Okay, knockdown siya. Pero tumayo siya uli. Okay? At nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Sa kanya, wala makakahindir ng gawain ng Panginoon. Wala makakaagaw ng kanyang joy sa buhay niya. So David, sino ba si David? Shepherd boy lang siya. Wala siyang armor, wala siyang shield, wala siyang sword, wala siyang sibat. Okay? Ang kanyang sibat, ang kanyang armor lang is 5 bilog na bato. He was able to triumph over much larger, well-equipped and experienced warrior like Goliath. Talo niya. And that's the power of faith in the one true God. Okay, ulitin natin. That's the power of faith in the one true God. So dapat ang focus lang natin ngayon, lalo sa ating ngayong crisis, focus lang tayo sa Diyos. Nadidelay yung 5,000, nadidelay yung 8,000, focus on God. Okay? Hindi kanya pababayaan. Kung talaga naniniwala ka sa Diyos daw, walang imposible sa Diyos, mawawala sa focus mo sa Diyos. So David had many characteristics that made him a good fighter. You can fight the coronavirus na yan. So, ang labanan natin yan is spiritual. So, sa ating buhay bilang isang Kristiyano, lahat ng labanan niya na spiritual natin. At ng Diyos. Ang kailangan lang natin, tulad ni David, nagtiwala sa Diyos at ginamit siya ng Diyos. So, since he was young, he must have quick on his feet. Bata pa siya, mabilis siyang kumilos, tapos ginagamit pa siya ng Panginoon. Pinatay niya yung lion, pinatay niya yung bear. So, pwede natin tingnan na, malakas ito. Matapang ito. At siya ay talagang asintado, accurate siya sa kanyang tirador. Now, alam din natin na capable siyang warrior. Since he had protected his flock, okay, iningatan niya yung kanyang kaawan ng mga tupa mula sa mamabangis na hayop, matapang siya. Siya lang nag-iisa. Nasa parang siya. Pinotektahan niya yung mga tupa ng pamilya nila. So, yan ang isang mga karakter ni David. But none of those things, okay, were the key of his successful against Goliath. Hindi niya pinangawakan yun. Okay, siya yung future na magiging hari, isang araw magiging hari na sa pagwala na si King Saul, realized that the Palestine wasn't just challenging the Israel's army, but he was mocking, insulting. Kaya siya lalong tumapang dahil iniinsulto na ng mga Palestinians ang Diyos mismo ng Israel. Okay? So, David, nakita niya, no? So, David saw the same imposing giant in everyone else. He realized Goliath was already defeated. Dahil ikaw, binabastos mo, iniinsulto mo, sabi niya, talo ka na. You're already defeated. Bakit? Dahil nasa Panginoon siya, nakita ni David yung final picture. Nakita na niya yung larawan na ang giant patay na. Although hindi pa patay, nakita niya sa kanyang isipan na patay na si Goliath. Before even he pick up stone and ibala yung sa kanyang tirador. Okay, bago siya pumulot ng bato para sa kanyang ibabala sa kanyang tirador, na picture na niya, naisip na niya na patay na yung because he knew the Lord would give him the victory. That's the kind of trust that we need. Okay? Pag lalo't naharap ka sa laban, sabi niya, napagtagumpayan ko na to. Ito'y laban ng Panginoon para makita nila na mayroon akong tunay na Diyos. Makita nila yung pananampalataya ko. Now, if all the believers will truly trust God, we will know that these viruses are already defeated. Kaya na magtiwala tayo sa Kanya, walang laban yung virus na yan sa atin. Okay? So habang tayo pinupurso natin ng lesson mo, marami tayong maintindihan dito. Now, how can you know if you're truly trusting God? Yan ang mga tanong Paano malalaman ikaw ay tunay na nagtitiwala sa Diyos?
Now, there are 3 levels of faith dito. 3 level ng pananampalataya na dapat niyo matandaan. Sabi ng isa, I know the Lord can do this. Tama naman, di ba? Alam ko na kaya ng Diyos magaling. Sabi naman ng isa, I know He will. Alam ko gagawin ng Diyos yan. Yan ang sabi ng ibang mga tao. But the highest level of faith declares it's as good as done. Okay? Ito yung tinatawag na highest level ng faith. Tapos na ang labanan na ito. Ni David na tapos na, patay na si Goliath. So, God can give us the ability to see something is finished. Sa Diyos manggagaling yan. Ipinakita na ng Diyos sa kanya, inilarawan na ng Diyos sa kanyang isipan, na pinakita niya, bibigyan siya ng binigyan ng Panginoon si David, na kakayang makita niya na tapos na yung labanan. At kaya niya rin ibigay sa atin yan. If you have misunderstood His will, ano gagawin ng Diyos? He will gently correct you. Pag hindi mo nakita yung ability, wala kang kaya, di ba? Hindi pa nakikita, pero ikaw nagtitiwala sa Kanya, then God gave us the ability to see something that's finished. Tapos na. Pero kung halimbawa, hindi mo maintindihan, then, yung kalooban ng Diyos, kasi yung kalooban talaga niya, He will gently correct us. Ang galing naman ng Diyos, ano? Kung gagamitin ka talaga, maintindihan, itatama ka niya para maintindihan mo. Ito pa isang tanong. How can you know if you are operating or working on the highest level of faith? Kanina yung highest level of faith is, sabi niya rito, it's as good as done. Yung highest level ni David, niya, patay na si Goliath bago siya pumunot ng bato. Binigyan siya ng Panginoon ng ability to see na tapos na ang labanan. Eto na. Tanong ulit, how can you know, paano malaman kung ikaw ay gumagawa, nag-ooperate ka ng highest level of faith? Sinabi niya kasi, patay na si Goliath. Yan ang highest level. Hindi pa nagsisimula ang laban, tinuring mo ng patay yung kalaban. Hindi sabi niya, the battle is the Lord's. Now, pag nasa highest level ka, no longer worry. Hindi ka na nag-aalala. Hindi ka na natatakot. Tingnan yung principle dito. Worries reveals that you are not fully trusting God. Kanina yung tanong natin, how can you know if you are fully trusting God? Hindi ka na nag-aalala. Di ba? Kasi yung worry ay naglalarawan, naghahayag na hindi ka talaga ganap na nagtitiwala sa Diyos. Nag-worry ka ba sa virus ngayon? Meron ka bang takot sa virus? Na baka madapuan ka? May takot ka? Now, tandaan nyo, when you rely o kaya nagtiwala ka ng ganap sa Kanya, if you rely completely on Him, you will stop begging with the Lord and begin to thank Him for answering your prayers. Hindi yung Lord, ingatan, please, nagmamakaawa kami sa'yo, ingatan mo kami, protektahan mo kami, sagutin mo yung panalangin mo. Ay, hindi po yan ang highest level. Kaya tigilan mo na yung pagmamakaawa sa Panginoon at magsimula kang magpasalamat na sa Kanya sa pagsagot sa iyong panalangin kahit hindi pa sinasagot. Nagpapasalamat ka na sinagot na yung panalangin mo, and that's the highest level of fully trusting God. Tignan niyo, pag ako nagmamaneho ako palagi papuntang Maynila, sabi ko, yung proteksyon na pinagkagawin sa amin, salamat sa pag-ingat na pinagkagawin mo, para po makakawin kami ng Maynila, Matiwasay, at ako'y alam ko makakabalik din kami ng Matiwasay papunta ng San Pablo. Maraming salamat po. Nung sabi ko, nung sasakyan natin si Sahara, di ba? Medyo mahina na ang aircon. Sabi ko, ma, hindi naman ako nagre-reklamo ng sasakyan. Magagamit ko pa naman si Sahara. Although okay, medyo senior na. At kailangan ko na rin po ng medyo, hindi naman bago ang kailangan ko. Hindi pa kaya ng church namin yan.
Yun lang. Basta nanggagaling sa'yo, alam ko maganda yun. Alam ko magandang aircon, matibay, matatag. At magagamit, hindi lang ako, kundi magagamit ng church. At kiniklaim po yan. Salamat, maraming salamat. Kinabukasan ko, Lord, salamat sa binigay mo sa akin. Napaganda, ang grabe. Ang lakas ng aircon. Amen. So inisip ko na nga hanggang yun. Nag-isip na ako, nag-canvas na ako ng garahe. After 3 weeks, kapatid, binigay ng Lord. May tao, medyo kulang pa yung budget, may isang miyembro masumagot. Ang galing ng Lord talaga, no? Kaya lang, walang kailangan, kahit from panghiling natin, makikita niyo mamaya. So nakita natin, ano? Now, how can you know if you are fully trusting God? Wala nang worry. Wala nang takot. Wala nang pagdududa. Kasi ang pagdududa ay naghahayag na ikaw ay talagang hindi ka pagganap na nagtitiwala sa Diyos. Kaya wala na yung, Lord, maawa ka sa amin. Wala nang ganun. Sabi mo na kaagad kung gusto mo sabihin, naawa na nga Lord sa atin eh. Lahat ng awa, binigay na sa atin. Kailangan mo na pasalamatan mo yung ginawa niya, yung awang ginawa niya sa atin. Now, kung ikaw ay Kristiyano, pag sinabi ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mananampalataya. Ano yung pinanampalatayanan mo? Yung ginawa ni Kristo sa cross of Calvary. Na siya yung namatay dahil sa iyong kasalanan, ikaw siya yung nalibing, siya yung nabuhay na maguli ayon sa kanyang salita. So, Kristiyano ka. Tinanggap mo siya kaya bilang tagapagligtas by faith. Sinelyuhan ka ng Holy Spirit. Okay? Nagkaroon ng spiritual circumcision. Naging new creature ka inside your was in. So, you are a believer. Ikaw ay Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Yun. Now, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, gusto kong tandaan nyo, God has shouldered responsibility for your life. Parang kinakasal, di ba? Yung belo, pinapatong doon sa lalaki, sa balikat ng malalaki. Ibig sabihin, lahat ng responsibilidad sa pamilya nakaatang sa kanya. At yung babae naman, nakapatong sa kanyang ulo, ibig sabihin na siya nagpapasakop sa kanyang asawa. At bilang isang Kristiyano naman ngayon, nangako ang Panginoon dito na ang responsibilidad para sa ating buhay ay nakaatang sa kanya. Tinanggap niya yung responsibilidad na yun. Dahil anak niya tayo. So, you can trust Him to meet your needs. Ako noon, nakay bata pa, nag-aaral pa ako. Hindi ako naman problema ng tuition ko, hindi ako naman problema ng kakainin ko, hindi ako naman problema ng damit ko, kasi andyan ang tatay at nanay ko. Na, bilang isang mananampalataya, pwede ba magtiwala naman tayo sa Kanya? Na tutugunan niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Siya ang mangangalaga sa atin sa lahat ng situation, sa lahat ng mga problema. Kung si President Duterte nga, nag-aalala sa atin. Okay? Yung kanyang reserva na 2 billion pesos, ibinigay niya para sa atin. Ngayon, nag-extend tayo ng lockout. Wala na tayong budget. Meron siya sa pinahiram, nag-offer ang World Bank, pinahiram tayo ng billion. 500 billion pesos. So, para sa atin lahat yun. At meron pa nga tayo, mga batikos sa kanya. Nagrarally, out sa Duterte. Huwag mo sanang gano'n sa panahon ngayon. Pray ko nga yung mga tao na yan. So, ang point ko dito is kung ang gobyerno natin, ang presidente natin, ang namumuno sa atin, ay namumroblema kung paano tayo makakain, paano tayo maprotektahan, para maputol ang virus na to, hindi lalo na po ang Diyos. At yun ang pagkatiwalaan natin siya. Ngayon tayo bilang mamamayan, may leader tayo, pagkatiwalaan natin yung ating leader. Takita naman natin kung paano ibinigay yung buhay niya. Ganun din sa mga pastor. Okay, binigay nila, nilaan yung kanilang buhay. Sa lahat-lahat na ito, hindi sila ng rangya sa buhay nila. Kaya kagaya niya, I totally trusted yung mga needs natin. At may mga taong ginagamit to provide yung needs ng pastor. Wala tayong gatherings. Ba? Pero may mga paraan ng Panginoon na magugulat kayo. Okay? So, you can trust Him to meet your needs. Huwag kayong mag-alala sa mga kailangan ko na magmakaawa. Salamatan nyo lang siya dahil alam niya ibibigay niya. Sabi niya, with God, nothing shall be impossible. God shall supply all your needs. Diba? So, kaya lang ito ngayon. Paano natin gagawin yun? Pastor, okay, naniniwala naman ako. Sige, ano magandang gawin ko? Ano dapat na, mga requirements dyan? Paano mag-apply ka ng trabaho, no?
So, ito ang tanong. What are the requirements for a life-changing faith? Para mabago yung faith mo. Isang tinatawag na high level of faith sa buhay mo. Kahit sino ka ngayon, bagong mananampalataya ka, hindi posible yan. Matagal ka ng mananampalataya pero hindi mo ginagawa, magagawa mo yan. So, unang-una, clean your heart. Ayan. So, bumili ka na sabon, Lysol, ay hindi po yan. Clean your heart. Linisin po natin yung puso natin. So, failure to trust God fully is evidence that there is impurity in your life. Okay? Merong dumi sa inyong buhay. Maaaring siyempre kasalanan yan. Okay? Yung failure mo, yung kakulangan mo na ganap na magtiwala sa Diyos ay ebidensya na meron kang karumihan sa iyong buhay. Tingnan nyo, ako po, ilang taon akong humawak ng diesel na makina na ako'y nag-aaral pa. Binigyan ko ng tatay ko ng college ng isang pampasayarong gift. Kaya sabi niya, yan, ayusin mo yan, ikaw magpasama dyan, ikaw ang bahala magpaaral sa sarili mo, ikaw magpagawa dyan. Kaya ingatan mo yan. May nakaipon naman po ako, no? Pero isang bagay na totoo, tama-tama sa lesson natin ngayon. Pag ang diesel engine, may tubig, hindi po andar yan. Aandar po, pugap-pugap. O kaya may hangin doon sa kanyang injection pump. Kailangan bubumbahin mo yan. Pag may bula-bula, tatanggalin yan. Dahil sa kanyang aandar. So, kahit na small amount, kahit maliit lang na kasalanan sa buhay natin, mga kapatid, katulad ng bitterness. Okay? May yung matagal mo ng galit na dala-dala sa isipan mo, sa puso mo. Okay? Yung tao, pag nakita mo, ayaw ko sa taong yan. Okay? Yung mga dislikes mo sa buhay mo. Galit. Yan yung mga tinatawag na dapat mong linisin. Yung unforgiveness, yung hindi ka makapagpatawad. Kung ikaw nga pinatawad ng Diyos, ikaw di ba rin makapagpatawad? Amen. Abay, pambihira. Sabi niya, another one is pride. Yung pride natin. Yung pride na yun, yan ang number one na karakter ni Satan. Pride goeth before destruction. Itong lesson na to napakagaling eh. Kaya si David, makikita mo na malinis yung puso niya. Kasi tingnan nyo, ginamit siya na pa yung faith niya is a high level kinds of faith. Because all these things will hinder your fellowship with Him. Nagsisimba naman ako eh. Okay. Ano pa? Nagbabasa man ako ng Bible eh. Okay. Nagpe-pray naman ako eh. Okay. Kung itinatago ko naman eh. Oh. If you hide iniquity in your heart, yung iniquity dyan, nagtatago ka ng kasalanan sa puso mo, hindi niya pakikinggan ang mga panalangin mo. At andyan yung failure, yung kabiguan mo ng ganap na magtiwala sa Diyos. O ano, may masasabi ba kayo? So, paano mo ngayon nilinisan po? Nilinis mo na yung puso mo. Okay. Saan ba nang galing yung mga bagay sa puso ko? Nagsimula yan sa isip. So, clear your mind. Baka merong uling naka-stuck dyan at papasok na naman sa puso mo. Bago makapasok sa puso mo yan, linisin mo na yung isip mo. Because when your heart is clean, you will be able to see with God's viewpoint. Nakikita mo yung pananaw ng Diyos. Nakikita mo yung gusto niyang mangyari because of your faith habang lumalaki. So, isa pa, yung sa isip ang labanan natin, the battle is in the mind. Kaya kung alam mo, lalo na yung mga maling doktrina, maling katuruan, huwag na ipasok dyan. Yung mga chismis-chismis, huwag mo nang entertainin yan. Yung mga konting selos, konting sama ng loob, huwag na. Kaunting tampo, siya. Yan yung mga dyan ang lumalabas. So bago yan makarating sa puso natin, pagdating sa puso natin yung tampo, galit na. Ganyan ko kabilis at maiipon yan. Kaya magigulat kayo, dating mga mananampalataya, masigla sa church, okay? Member ng choir, maaaring Sunday school teacher, o nag-Bible college pa, sigla-sigla, nag-ayaya ng bisita, bandang huli, wala na yun sa Sunday school. Bandang huli, morning service, late na. Then later on, nawala na. Hapon na lang, late pa uli. Okay?
Then later on, ano mangyari? Bibisitahin mo na sila. Brad, sis, ano bang nangyari sa'yo ba? Gusto mong sumimba? Namimiss ka na namin. Di ba? So, dyan nagsisimula. Sa puso mo na yan. It all starts in the mind. At pag nasimula sa puso, it will affect your emotions. Ano mangyari? Ayan, tampo ka na, offended ka na. So, walang nangyayari sa spiritual mong buhay. Nakalimutan mo na that Christianity is not a playground, it is a battleground. Labanan niyang isipan mo eh. Kasi once na makarating sa puso natin yung mga negatives na yan, now, then you are going to faith to trust God fully. Yan, huwag ka na umasa na sasagutin mo yung ng mga panalangin mo. Huwag ka na umasa na may maabot ka spiritual mong buhay. Huwag ka na umasang tatatag ka sa pananampalataya. At lahat ito mga kapatid, it will affect your future. When you face God at the judgment seat of Christ, oh, you're going to be saved ka na. Pero pag halap mo sa Lord, hindi ka ba nahiya? Di ba? Pagharap mo sa Panginoon, anytime malapit lang dumating ang Panginoon. Pagharap mo sa Panginoon, anong mangyari? Anong kakatuwiran mo? Sabi mo, ano, imbis na alagaan mo yung puso mo, linisin mo yung puso mo, linisan mo yung isya, ang inalagaan mo yung sama ng loob mo. Bakit baliktad? Dapat minimeditate natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang minimemorize natin chismis, minimemorize natin yung ating pinafocus natin, inaalagaan natin sama ng loob natin, yung inggit natin. Ano yan? Nagpapagamit ka sa diablo. That's why the Holy Spirit continues to grieve. Hanggang sa tumigas na yung puso natin. Amen po? Nangyari na rin sa atin yan. Ayoko na mangyari. Ang hirap bumalik. Yung ilang pag-angat mo sa spiritual mong buhay, ang dami mo ng kalaban eh. Isipin mo, lalabanan mo yung agos ng mundo. Ang dati, yung hilig mo, lahat yung binitawan mo, isa-isa yung mga hilig mo. Eh, dahil gusto mo lang may maabot sa spiritual mong buhay, lulunukin mo yung pride mo para lang maabot mo yung spiritual ng buhay, malinis yung puso at isipan mo. Na lang panlalait sa'yo, eh. Talagang lulunukin mo yan, para alam mo na walang galit. Eh ngayon sa puso ko lang akong galit kasi ng tao. Nasasaktan ako, siyempre, buhay mo ako. Nasasaktan ako, pero wala akong galit sa mga tao na nakakasama ng loob ko. Dati, ngayon wala naman na. So, linisin natin yung ating puso. Linisin natin yung ating kaisipan. Amen po. Amen. Next. Okay. Para alam mo na ikaw ay na-highest level ng faith mo, make sure your motives are pure. Amen. Yung motibo mo. O bakit ka ng Bible? Bakit ka nagsisimba? Para lang may malaman ka. At pag may nalaman mo, pag mga, alam ko na yun. Pagdidibati mo naman, ay lumalakas sa ulo. Hindi yung kaluluwa mo. Kaya siguruhin natin yung motibo natin ay puro. Amen. Yung bang ating objective, yung ating mga gustong mangyari ba sa buhay natin ay matuwid. Or is your request selfish? Pag yung mga request mo ba sa Lord, pag nagtitry kayo, puro makasarili. Tignan mo. Si David, nilabanan niya si Goliath. Bakit niya nilabanan si Goliath? Para ipakita ang power ng isang tunay na Diyos. Manong ipapakita na may Diyos tayo kung tayo walang pagbabago sa buhay natin? Alam niyo mga kapatid, panahon na ngayon para tayo mabago. Amen. Isipin mo, dalawang extended na naman tayo rito hanggang katapusan. At pagka mayroon pa, hindi pa bumaba ang mga biktima ng virus na yan, aabot tayo hanggang May. Alam niyo ba ang Australia? Baka hanggang June sila. Kaya niyo pa ba? Habang tumatagal tayo, katigasan ng ulo natin, binagmana, tayo po kasi ang asin ng mundong ito. Tayo yung liwanag ng mundong ito. Kaya pag yung liwanag natin iaandap-andap, yung kadiliman patuloy na nakakapasok. Nangingibabaw. So, dapat ang liwanag ang nangingibabaw sa dilim para alisin yung dilim na yan. Then tayo yung asin. Okay? Yung mga mikrobyo na yan ay dumalapit sa atin, pati yung ating barangay, ating lugar ay naaabutan ng mikrobyo dahil yung asin na dapat magtaboy dyan, wala. Nawala na yung alat natin.
Alam niyo, isang katangian ng asin is paano i-preserve yung ating buhay niyan, ating countries natin, ang pamilya natin? Ay kung may madapuan sa pamilya natin, sisisihin natin ng Diyos. So, make sure your motives are pure. So, paano gagawin natin maging motive ang pure? First, determine what the will of the Lord is for your situation. Ano ba talaga ang kailangan malaman mo? Kailangan makita mo yung purpose. Ano ba ang will ng Lord dito sa kasalukuyang sitwasyon sa buhay ko? Then you will be able to pray with confidence. O di ba? Malinis ang heart mo. Malinis ang puso mo. Then malinis yung motibo mo. Ibang bihira. Imposible naman na hindi mangusap ang Diyos sa'yo. Malalaman mo pag nakipag-usap ka sa Diyos at pag nakipag-usap ka sa Diyos dahil wala ka nakikitang bahid sa motibo mo, pambihira, you will pray with confidence. Kumpiyansa ka sa panalangin mo na na pakikinggan ka ng Diyos. Kagaya ni David, kumpiyansa sa the battle is the Lord. Ibinigay ka na ng Diyos sa akin. Kumpiyansa siya. Dahil naranasan niya, nung pinatay niya yung lion sa paber, ito pa kayang uncircumcised na to, na niyuyurakan ng aking pagkayos. Alam niyo, dapat nangingibabaw tayo sa panahon ng problema para makita nila ang Diyos natin ibuhay. Amen. Hindi na tayo, nakakatakot naman. Pero nga akong isang pinayuhan na mayroon lang nakitang sa kapitbahay nila mayroon ng virus na gano'n, nadapuan ng virus, kinukuha ng mga ambulansya. Natakot siya. Ano ko ka matakot? Okay? So ano pa? After making you sure that your motives is pure, then ano mangyari? Focus on the Lord. Makaka-focus ka na. Hindi ka nakakahiya. Because God is holy. Sabi niya, you must be holy. So, malinis ang puso mo, malinis ang mind mo, pambira, linis mo na, no? Siyempre, malinis ang motibo mo, pure. Kaya ngayon, iisa na yung purpose mo. What the will of the Lord in your life sa sitwasyon kinakaharap mo. Then, makakapag-pray ka, at ito na yun, you can focus on the Lord. Si King Saul at ang Israelites army failed to look at the situation with the eyes of faith. Takot sila. Kung hindi pa dumating si David na isang young people, wala. Their attention was focused on Goliath's size. Tingnan mo, when our vision of God is small, our great in size. Di ba? Nakapokus sila kay Goliath Ang laki niya. Naku, talas ng sibat. Grabe, ang laki ng kanyang espada. Isang lang tayo sa leg, putol na. Hinampas ka lang kanyang kalasag, talsik na tayo. Pangalawa, experience niyan. Baka yung aatakin natin, alam niya iilagin tayo, alam niya ang gagawin niya. At napakalaki ng kanyang armas laban sa atin. Sa kanya, sibat. Sa atin, parang kutsilyo lang. Kuya Ambing. Huwag yun ang nasa isip nila. Pambira. Kung malinis ang mind mo, heart mo, malinis ang motibo mo, so, determinado kang lumapit sa atin. Kaya si David, determinado Nakapokus siya sa Panginoon. Okay? Ang attention niya ay hindi sa kalaban, kundi sa Diyos. Look at this. David set his mind on the power of God. Okay? Ito yung laki ng problema. Ang dami na kasi. Si Goliath, napakalaki niyan. Pag siya natalo, lahat sila hamunan ng challenge magiging alipin ko kayo lahat. Lahat ng Israelites army magiging alipin. Papayag ba ang Diyos nun? Papayag ba kaya yun? Hindi papayag yun. Kaya nga si David, isinet na yung tinoon niya, pinokos na yung kanyang isip sa kapangyarihan ng Diyos. Na na ililipat sila sa Palestinian warrior na ito sa kanyang kamay. Naalala ko yung isang sa YouTube, yung Iran, nagplano ng sikretong atake sa Israel. So, walang kaalam-alam ang Israel, pero God is an all-knowing God. Alam naman natin ang Israel was a chosen people of God. Bagamat sila, nireject nila ang Panginoon sa Kristo bilang kanilang Messiah, okay, 3 beses niyang nireject, anong nangyari? Nireject, pinatay si John the Baptist. Tapos, sabi ng Panginoon, ako na yung Messiah. Ano sabi ng mga Israelites leader? Sabi niya, ipatay sa Panginoon sa Kristo.
Kristo. Anong nangyari? Si Stephen, binato siya hanggang sa mamatay. Bakit ano ba sinabi ni Stephen? You killed your Messiah. Kaya ngayon, nagkaroon ngayon ng transition sa Acts. Ngayon, sa Israelites, meron din mga nakakilala kay Kristo ng Israelites doon. Yung first church noon sa Israel, puro mga Hudyo yun. Because of that rejection, God called Paul. At iba ngayon, tayo. He is the apostles to the Gentiles, tayo. Kaya pinutol niya ang linya niya muna sa Israelites at itinoon niya sa ating mga Gentiles. Pasalamat tayo. Kaya ang ating gospel ngayon is not the Messiah, hindi. Sa Hudyo yan. Ngayon is what the Lord Jesus Christ did. Kanina, who is the Messiah? Sa atin naman, what He did for us. Kaya yung gospel na yan. Diba? He died because of our sins. He was buried and rose again according to the scripture. Dapat paniwalaan mo yan. Maintindihan mo yan. Yan ang gospel natin. Okay? So yan. Kahit tayo Diyos, anak tayo ng Diyos eh. Kaya ito ang nangyari ngayon. No? Yung Iran, nakaplano, in spite na sila anak ng Diyos, okay? Ang magmi-meet sila ulit sa tribulation. The same message, who is the Messiah. Siyempre, may plano pa ang Lord sa Israelites kasi magmi-meet pa sila sa rapture eh. At mahal pa rin ng Diyos ang Israelites in spite na tinanggil sila. So ngayon, nagsikretong atake sila. Nakaset up na lahat. Tangke, ang missiles, ang mga jet planes niya. Because of a huge sandstorm hindered the attack. Wala. Paano makaka-atake yung aeroplano? Kapal ng buhangin. Sandstorm nga eh. Yung warplanes nila, kailangan nilang linisin. Yung makina, gaya na punong-puno ng buhangin. Yung missiles, ganoon din. Natamunan pati mga tangke nila. Naka-stack yan. And need to clean everything bago nila gumagamit ulit. Yan yung Panginoon, paano mag-intervene, ano? Okay? So, David set his mind on the power of God. At ganun din po sana tayo mga kapatid. Wala tayo isip yung mga bagay sa nakakatakot. Yun po sabi ng Lord eh, for God had not given us the spirit of fear. Don't be afraid. Don't be dismayed. Diba sabi ng Panginoon? Kasi hindi niya gusto matakot tayo. Gusto niya magtiwala tayo sa Kanya. Dahil pag nagtiwala tayo sa Kanya, siya ang magbibigay ng tapang sa atin. Sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ, through His Spirit that strengthens me. So yung banal na Espiritu na nasa atin ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng lakas at tapang. So kadalasan, when we approach the Lord in prayer, our concentration is not on Him. Aminin natin. Nagpe-pray tayo. At pag tayo nag-pray, yung concentration natin hindi talaga ho sa Kanya. At kadalasan, nagre-rely tayo sa ating emotions, sa piece of information na alam natin, at sa mga opinion ng iba. Alam niyo ba na lahat ng tatlong ito ay kaaway para maging effective yung ating pananampalataya. Kapag nag-rely ka sa emotions mo, sa panalangin mo, ay kalaban yan sa effective na faith natin. Yung alam mong nalalaman mong impormasyon, bahagi lang, pirasong nalalaman mo yan. Kalaban natin yan sa effective na faith natin. Even yung opinion ng iba. Ano mo? Bisa, pinapahalagan mo siya na sabi ng iba kaysa salita ng Diyos. Maliban lang yung spiritual ng tao niya, alam mo rin na spiritual yung tao na yun. Okay? So next is, visualize the answer to your prayer. So nagpipray ka, malinis ang puso mo, malinis ang mind mo, clear ang motives mo, makaka-focus ka na sa Kanya ngayon. So habang nagpipray ka sa Kanya, habang kinakausap mo siya, pinipicture mo na sa mind mo yung iyong panalangin, binivisualize mo na. Ang ibig sabihin ko sa dictionary, visualize means create positive mental picture of the answer to your prayer. Parang sabi ko, ang ganda ng binigay ng sasakyan ng Lord sa akin. Actibay, maaasahan. Kasi naalala ko na magpunta kami ng ano na siya, medyo old car na siya. Okay, Revo. Pero siya hindi nagagamit. Nakakulang-bulang sa bahay nila. Gawa ng nagkasakit na yung may-ari ng kabibili niya. Tapos namatay, hindi nagamit, namatay uli yung asawa niya, ganun din. Iningatan din ng kanyang manugang at sa kanyang anak, iniwanan sa kanya. Pero siyempre, kailangan nila noon. So, kailangan ibenta. So, ibigay ng Lord yun sa church namin. Ang nagiging service ko ngayon.
At sabi ko, ang ganda ng binigay mo, Lord, ang tibay. Ang ginamit namin sa Baguio, sipin mo ang kanyang kilometer 160, halos umabot sa 160, isinagad ko ng 3 minutes. Ang lakas pa ng bata, ang tibay pa. Ganyan po magbigay ang Panginoon. So, i-visualize mo na, lumikha ka ng isang positibong kaisipan, larawan kaisipan sa iyong kaisipan, at sabi mo, sinagot na yung panalangin mo. As if ginagamit mo na. Di ba sabi when you pray, believe that you receive, past tense, and you shall have them, present tense. Ganun po yan. So, alam niyo mga ganitong lesson, napakahalaga ng ganitong lesson na dapat nating maintindihan. So, visualizing is a confidence that God would fulfill His will and help us trust Him in the midst of crisis. Ganun palang visualizing. Iniisip mo na ito na yun, binigay na ng Panginoon sa'yo, ang ganda ng binigay sa'yo, ang tibay ng binigay sa'yo. Sinagot na yung panalangin mo. Pagamat hindi pa, ito ay kumpiyansa. Na mayroon kang kumpiyansa, confidence ka sa Panginoon na gagawin niya ito ayon sa kanyang kalooban. At ito ngayon ang makakatulong sa atin na magtiwala pa sa Kanya sa gitna ng ating crisis. Okay? Number 1 kasi pagkasa pangalawang na sakto, isang natin. Then, ano pa maganda itong gusto ko? Walk in the light of the finished product. In other words, live as if it's only a matter of time before your prayer is answered. So, pag sinabing walk is mamumuhay ka na sa isang kaisipan. So, isang nangyari na sa buhay mo na tapos na, binigay na ng Lord ito sa akin. So, ang gagawin ko na lang is aantayin ko na lang. Ilang sandali na lang. Yun. So, yung part naman natin, yung bahagi natin is unang-una, madiscovery natin yung kanyang kalooban. Habang ikaw'y namumuhay, sabi in the life. So, para ma-maintain mo yan, your part is discovery's will. Patuloy mong alamin yung kanyang kalooban sa kanyang buhay, sa ating buhay. And then, isuko natin yung ating sarili sa kanya. At habang nag-aantay ka, wait on His timing. And yung so kasi may sariling timing yan eh. Hindi yung timing natin, kundi yung timing niya. So, when you walk in this kind of level, or when you live in this level of faith, you will have an awesome sense of peace and contentment. Diyan ka nga hindi bakit kayo ang tagal? Bakit kayo hindi? Look at Philippians 4:6-7. Be careful, don't worry for nothing. But in everything by prayer and supplication, sabi niya, with thanksgiving. So, andun yung thanksgiving agad, kaya mo, with thanksgiving, let your request be made known unto God. So, andun ka agad yung pasasalamat na hindi pa nakukuha. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Let nothing, sabi, be careful for nothing, yung worrying for nothing. Verse 7, and the peace of God. Ayun. Kaya ka pala naka-relax. Pag di ba, remember ka niya, pag nag-alala ka, isang sign na you are not fully trusting God. Sa ngayon, para ikaw ngayon, sabi niya, kaya huwag ka mag-alala, ipakita mo na nagtitiwala ka sa Panginoon, na may pasasalamat na as if yung request mo, binigyan na ng Lord. At dahil may tiwala ka na sa Diyos, yung peace of God, which passeth all understanding, shall guard your hearts and mind through Christ Jesus. Ayun, kaya magkakaroon ka ng sense of contentment, peace sa isip mo, habang inaantay mo yun. So, alam mo, I love really this lesson. That's the thrill of trusting God. Kaya wala yung takot sa iyo, walang doubt sa iyo. Okay, maaga tayong matatapos din. Conclusion na po tayo. Amen. One of the most exciting revelation of God's Word is that the Father wants to be intimately involved in our life. Ang gusto ng panahon, maging close tayo. Ang gusto niya palaging pag tumawag tayo, talaga namang gusto niya makita yung, kasi all-knowing siya eh. Alam niya kung seryoso ka nakikipag-usap sa Kanya. Iba kasi yung parang nakagawian mo na lang. Iba yung pinananabakan mo na kausapin siya. Iba yung pinananabikan mo yung kausapin ka ng Diyos sa magitan ng kanyang salita, kagaya nito ngayong umaga. At alam ko maaga na nabik. Yan ang gusto ng Panginoon. He wants to be intimately involved in our life. Gusto niya maging closer pa sa atin. Maaaring sabihin mo na, maaaring iniisip mo na, hindi naman ako ganun ka-importante sa Lord para mag-intervene siya sa mga
problema ko in my behalf. Hindi po. Tandaan natin, the Lord doesn't play favorites. Walang favorite ang Lord. Tayong lahat ay anak niya. Okay? And He will work powerfully in any believer's life. Kung Kristiyano ka, wala siyang pipili. He wants to be closer with us, and He will work powerfully in any believer's life. Wala siyang favorite. Sabi ko, bakit yun? Bakit siya ganun? Hindi mo, baka ikaw malayo sa Panginoon. Bakit hindi ganun ang buhay mo sa Kanya? Baka mamaya, wala kang pure heart. Hindi pure ang mind mo. Hindi pure ang motives mo. Di ba? Saan ka nakafocus? Ang dami mo dapat i-consider. Check our lessons. Pakinggan niyo po yan. Kailangan ka lang ma-maintain mo yung magandang fellowship mo sa Diyos. Kaya kung may problema ka sa ibang tao, may problema ka sa taas. Kasi sabi niya, utos, love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy... Pag nagawa mo na yan, di ba sabi niya, as you love yourself. So magagawa mo magmahal sa ibang tao kapag maayos ang inyong fellowship sa Diyos. Kapag na-attain mo yung intimate relationship ko sa Panginoon. Kasi mismo ang Panginoon, gusto niya ma-involve sa atin intimately sa buhay natin. Now, ang tanong dito have you grown a habit in your life filled with doubts and unbelief? Diyan ka ba lumalaki? Diyan ka ba lumalago? Diyan ka ba nabubuhay sa puno na lang puno ng pagdududa at kawalan ng pananampalataya? Diyan ka ba palagi? Konting bagay, natatakot ka na, doubts ka na. Alam niyo, ang prayer ko palagi sa inyo is that you will learn to trust God completely. Ang sarap po. I am not perfect, pero dumadaan sa buhay ko. Minsan may doubt lang pero sasabihin ko, hindi, mahal ako ng Lord. Hindi ito gusto mangyari ng Diyos sa akin. Maaaring sa panahon nito, God is getting my attention. Kaya gusto niya, malalo akong lumalim ang aming relationship sa Kanya. Kaya kailangan ko siyang palaging makausap at gusto kong marinig niyo yung sasabihin niya sa akin. Kaya napakalaman ng pagbabasa ng Bible, pakikinig ng itong mga lessons. So, the secret to victorious faith is to dwell on the Father's ability to handle your problems. Okay? The secret of victorious faith, sabi niya rito, is to dwell. Manahan ka, manatili ka doon na ang ating Ama na nasa langit ay may kakayahan harapin, i-handle yung mga problems mo sa buhay. Pinayagan niya yan At gusto niya pag nagkaroon tayo ng problema, tingnan niya pag matitindi ang problema natin, di ba sabi ko, lalong malalim yung faith natin sa Kanya, lumalalim yung panalangin natin sa At yun ang gusto niya. Okay lang na masaktan ka. Pero ang resulta niya, gusto mong makita yung makuha niya yung resulta na lumalim ang inyong fellowship sa isa't isa. So, hindi naman tayo perfect. Nakagawa tayo ng kasalanan natin. Nandun pa rin yung pagdududa natin kung yung sabi. Pag nakita natin mali, i-confess mo agad yung kasalanan na yan. Kasalanan po yan Tatlong klase ng kasalanan. Mental, verbal, and overt sins. Pag sinabing mental, iniisip ko pa lang kasalanan na yan. Pag nakakita ng negative, natingnan mo yung isang tao, nakita mo, galit ka na, kasalanan yan. Mental attitude sin, tawag yan. Pangalawa, hindi mo napigilan yung pagkaisip mo, magiging verbal, sasabihin mo yung iniisip mo na kasalanan. At yung overt, yung iniisip mo at sinasabi, mamay gagawin mo na, kaya overt sins. Kaya pag alam mo nyo, ma-realize nyo, dahil ang isip natin ay labanan, sa isip pa lang, ayusin nyo na. Confess mo na agad yan, aminin mo na agad sa Ama. Ama, sensya na po, nagkasala ako sa'yo. Hinaan ko itong mga ito. Aminin mo kung anong ginawa mo. Then sabi naman niya, dami naman patatawag God. Tawarin ka niya. God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Yung unrighteousnesses, ito yung mga kasalanan mo na hindi mo alam na ginagawa mo kasalanan. So pag kinonfess mo na yung known sins, kasama na yung unknown. Okay? Then, mag-focus na kayo sa Kanya. Kasi hanggang nasa kasalanan kayo, you cannot focus on Him. So 1 John 1:9, confess your sins, focus on Him, kasi filled ka na ng Holy Spirit na yun. Ephesians 5:18. Be filled with the Holy Spirit, o controlled ka ng Holy Spirit. And, pagkatapos mo mag-confess, makapag-focus ka na Kanya, back to fellowship with God, and completely surrender to His will. Isuko mo na yung buhay mo sa Kanya. Yan ay hindi lang isang araw masuko. Yan ay minuto, segundo, araw-araw sa buhay mo. Amen. Para siya palaging nasusunod. Para hindi siya nag-grieve. Kasi pag na-out of fellowship ka,
Pupunta ka sa lugar na hindi mo dapat puntahan. Magsasalita ka na hindi mo dapat sinasabi. Makagawa ka ng hindi mo bagay na hindi mo dapat gawin. Saka ka uli magsisisi. Yan ang labanan natin. Then, pag na-surrender mo na yung lahat sa buhay mo completely sa Kanya, sa Kanyang kalooban, kasi number 1 na kalooban niya yun eh. Then, live as if your request has been granted. Live as if your request has been given. As if been given, and you will never be the same. Ang sasabihin mo, dyan mo ngayon masasabihin na, kaya bihira sa Kristiyano, ang galing talaga ng Lord, brad. Eh, grabe ang Diyos. Very faithful. Very timely lahat. Wala ka nang gagawin kung pinupuri mo yung Panginoon, sinishare mo sa iba. Kayo ba? Nakapag-share na kayo, sinasabi niya, ang galing ng Lord? O puro na kayo problematic na hindi naman lutas-lutas yung mga problema mo? O kaya hanggang ngayon puro himutok ka pa rin? Nagmamalaki. Kapatid, kayo na nasa labas pa, nakikita niyo kayo nagmamalaki sa Panginoon. Huwag, kapatid, hindi yan tama. Lalo kang mahihirapan. All you have to do is just be humble yourself, aminin mo yung kasalanan yan, and go back to fellowship with God so that God can work in your life, so that you will develop that intimate relationship with Him. Amen po, mga kapatid? Amen. So, that's the thrill of trusting God. Hindi yung takot. So, may problema, uy, thrill ito. Parang pagka naalala ko yung anak kong dalaga noon, pag mabilis ang takbo ng sasakyan, sabi niya, wow, sige ba daddy, bilis pa. Pag malaki yung alon, naalala ko na malaking alon sa dagat, wow, okay, nababasa-basa ka na, thrill pa rin. Pero alam mo, pwede ka lumubog, pwede ka mabangga. Now, iba sa Panginoon. Okay, kahit anong problema, gawin mong thrilling yan, challenging yan sa buhay mo. I-challenge ng Panginoon sa atin kung titiwala ka ba o hindi. Kaya tinitignan ng Panginoon, tingnan ko hanggang saan ang pananampalataya nito, hanggang kailan tatagal, kung kailan bibigay. Ako, na-testing na, bumibigay ako noon at nakita kong pangit ang resulta. Pangit talaga pagka-Kristiyano ka, wala ka talaga sa kalooban ng Panginoon. Ang pangit. Hindi, ang pangit na mga experience ang mararanasan mo. Na sa mga huli, isusuka mo sa sarili mo, bakit ko ba ginawa yun? So why not come to Him? Okay? Why not focus on Him? Why not start applying His word? Sabi niya, Pops, make sure that your heart is clear. Your mind is clear. Your motive is clear. Di mo ba? Kailangan malaman natin yan. Saan ka nakafocus? Saan ang mindset? That's the thrill of trusting God. Amen, mga kapatid. Sa ating mga nakikinig ngayong umaga na wala pang sure ang kaligtasan nyo sa Panginoon sa Kristo. Panahon na po para malaman nyo na sabi nga ng Bible, aminin mo lang, kailangan ma-discern, mas tanggap mo sa sarili mo na ikaw yung makasalanan. Sa ayaw mo at sa hindi, makasalanan ka. Kaya sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Oh. So, paano mo, lahat ay nagkasala, kaharian ng langit. Sabi pa niya, di ba? Lalo na yung matindi ito, Romans 6:20, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay ka physically, and then nakhihiwalay ang kaluluwa mo pag namatay ka, pupatayan sa impyerno. Yung katawan mo sa lupa. Papayag pa kanya. Sad news ng Diyo ba? Pero ang good news dito, para sa iyo ha, may nagdusa at namatay, umako na yung kasalanan. At yan iba ang Panginoon sa Kristo. Yan po yung gospel. Mabuting balita. 1 Corinthians 15:1-4. Okay? So aminin mo na ikaw yung kasalanan. Kaya tinuturo ko sa inyo kapatid, makasalanan ka. Kagaya ko rin noon makasalanan ako. Na-realize ko na yung kasalanan pala galit ang Panginoon dyan sa kasalanan. Galit ang Diyos. Kaya nga nahiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, mismong anak ng Panginoon sa Kristo, anak ng Ama, pinababa niya sa lupa para lang akuin yung kasalanan natin. Magpusa para sa atin at mamatay para sa atin at dapat yung na-realize niya. Hindi ang kaligtasan, hindi natin ililigtas ang sarili natin sa pag-join ng isang simbahan. Okay?
Hindi pa pag pumasok ka sa simbahan, ikaw maliligtas. Iba po, ang ibig sabihin ng simbahan, hindi po building. Amen. Hindi po yan religion. Amen. Ang church, ito yung mga tao na nanampalataya kay Nareal. Ito yung mga taong na-realize nila na sila yung makasalanan. Ito yung mga taong nalaman nila sila yung mapupunta sa impyerno, pero hindi sila pumayag dahil nang marinig nila na may nag-umako, may nagdusa at namatay para sa kanila. At nakita nila sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo, naging kabayaran ng ating kasalanan, napatawad tayo sa ating kasalanan. Nagkaroon sila ng pananampalataya kay Kristo. Amen. Dahalo na nung malaman nila na hindi lang pala namatay ang Panginoon sa Kristo, kasi nalibing at nabuhay na maguli. Amen. At dahil doon, yung pananampalataya lalong lumalim. Kaya yung mga taong mananampalataya ngayon, ipinagkatiwala nila yung na pag sila'y namatay ko, alam lang pupunta sila sa langit. Yun yung faith. At yung faith na yun, nagdala sa kanila para magtiwala sila sa Panginoon sa Kristo. Yun yung trust in the Lord Jesus Christ. Kaya pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, nagkaroon ka ng pananampalataya, yung faith na yan, pupunta mula sa isip, okay? Ipinaalam sa iyo ng banal na Espiritu. Nung naintindihan mo, wow, nagkaroon ka ng faith. Romans 10:17, faith cometh by hearing and understanding the Word of God. So, nung maintindihan mo kabuo ito mga kapatid, maintindihan mo na kayo masalanan, maintindihan mo na may nagdusa, umako na yung kasalanan, patay para sa iyo. Naintindihan mo na yung dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ay naging dahilan para mapatawad yung kasalanan natin. O, di ba? Nagkaroon ka ng faith. Bakit? Bakit ka nagkaroon ng faith? Kasi nagkaroon ka ng naintindihan mo. At sino nagbigay sa ng pangunawa? Ang banal na Espiritu. Kasi ang isang ang hindi Kristiyano, patay ang kanyang spirit. Paano niya maintindihan ang mga bagay ng Espiritu? At 1 Corinthians 2:14, the natural man receiveth not the things of God because it is spiritually discerned. So kailangan maging Kristiyano ka muna bago maintindihan. So nung ikaw yung napalatay kay Kristo ngayon bilang tagapagligtas, at dahil naintindihan mo, naunawaan ng maigi ang tinatawag na magandang balita o gospel, ka na mananampalataya sa Panginoon sa Kristo. At ang nagbigay sa iyo, Holy Spirit din, gawa na siya nagpaunawa sa iyo dahil hindi mo maintindihan. Ang mahalaga, may napakinggan mo, may nagsalita para sa iyo. Kaya napakalaga sa mga mananampalataya na i-share na itong experience na ito. Para marinig nila, para magkaroon sila ng pananampalataya. Dahil without faith, it's impossible to please God. Amen. Okay? So yung faith na yan is the language of heaven. So from your heart, naiintindihan mo, magsasalita ka ngayon sa bibig mo by faith. Di ba sabi niya, for by grace are ye saved through faith. So may faith ka na ngayon, at nang sinabi mo, Panginoon sa Kristo, ngayon ko naintindihan na ako'y makasalanan. Ayon sa iyong salita. Ngayon ko rin naintindihan na inako mo yung aking kasalanan, at ikaw ay nagdusa, ikaw ay namatay dahil sa aking kasalanan. Naniniwala rin ako sa iyong dugo, na kundi sa pamamagitan ng dugo, hindi mababayaran yung kasalanan ko. Hindi ako mapapatawad sa aking kasalanan. Bayad na, wala na akong utang na kasalanan dahil may umako at ang bayad. At ang pinangbayad ng Panginoon sa Kristo ay yung sarili niyang dugo. At dahil doon, Panginoon sa Kristo, naniniwala ako sa iyo na ikaw ay namatay dahil sa aking kasalanan. May faith na yan. Lumalabas sa bibig mo na yan dahil sinaintindihan mo. At din sinabi mo, Panginoon sa Kristo, patawarin mo ako. Sa matagal na hindi ko pa nanampalataya sa iyo, nagsisisi ako ngayon, naniniwala na ako sa iyo ngayon na ikaw ay namatay dahil sa aking kasalanan. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili ko. At pag nangyari yan, kapatid, ang banal na Espiritu, siselyon ka. That's the time na ikaw na-save. Kahit anong sinabi mo, kung wala kang faith, wala. Kagaya ng sinasabi niya, tanggalin na natin yung mga ibang mananampalataya na sisiyara mo isang tao dahil nag-aapura para lang maano. Gusto mo tanggapin si Kristo? Opo. O manalangin tayo. O tinanggap niyo si Kristo, nag-pray kayo. Tinanggap niyo si Kristo, ngayon save ka na, born again ka na. O, kailan ka na save? Tingnan niyo ang mangyayari. Pwede kong matin bukas. Kasi marami akong gagawin eh. Hindi po yun. Kailan sa kanya manggaling yung bibig niya, hindi mo kailangan atayin sa panalangin. Kasi kung talagang naintindihan niya, siya rin mismo ang mananalangin. Sasabihin niya sa puso niya, sasabihin sa panalangin niya, Panginoon sa Kristo, ngayon ko naintindihan lahat. Hindi mo lang akayin sa panalangin. Siya rin mismo kasi Holy Spirit knowing God,
agad. At pag nakita niya yung tunay na naintindihan at ang sisinta o tinanggap sa kanyang puso, sisilyo siya agad ng Holy Spirit. At the same time, kasabay nun yung tinatawag spiritual circumcision sa Colossians 2:11. Hihiwalay ka ngayon yung kaluluwa mo sa laman mo. Ibig sabihin, you are now a new creature. Okay? Dahil new creature ka na, inside your worst enemy, which is the body. Ito yung nagkakasala. Yung kaluluwa mo, hindi na nagkakasala ngayon. Di ba? Good news yan. Ngayon, pag nagkasala ang laman, nalulungkot ang Holy Spirit. Kasi pinagbigyan ng kaluluwa mo. Eh, pwede bang mangyari yan? Kasi may pasakop ka sa Holy Spirit ko. Pag nag-confess itong ating kaluluwa, tayo, kasi namin natin yung kasalanan na pinayagan natin yung body natin na magkasala. The Holy Spirit na again is in control. And then yung Holy Spirit susunod na dahil under the power of ng Holy Spirit at yung mismong kaluluwa mo nagpasakop na sa Holy Spirit. Wala na magagawa ng body natin. Kaya sabi niya, present your body a living sacrifice. O, diba? Body ang pinag-uusapan niya. Holy. Bakit? Nagpasakop sa Holy Spirit yung kaluluwa eh. Acceptable. Okay? Unto God, which is your reasonable service. So kung hindi pa maliwanag ang relationship ng Panginoon sa Kristo, ito na yung pangkakataon na kayo ay manalig sa Kanya. Kailangan, una, anunin niyo na kayo makasalanan at kayo ay pupunta sa langit sa impyerno. At ngayon, nalaman niyo rin ang magandang balita na may nagdusa, umako na yung kasalanan, tayo para sa'yo. Na dumalo yung kanyang dugo, tumigil sa kanyang dugo, at ang naging bayad ng ating kasalanan yung kanyang dugo, kaya tayo napatawad sa ating kasalanan. At pag naintindihan mo, nanampalataya ka sa Panginoon sa Kristo, nagsisi ka sa iyong kasalanan, hindi ka ng tawad sa Kanya, tinanggap siya bilang tagapagligtas, silyado ka ng Holy Spirit, then, diyan ka lang masisi. At pag namatay ka kapatid, pupunta ka sa langit. At mismo dadala sa iyo Holy Spirit. Pero habang nasa lupa ka pa, itong ginagawa natin, patuloy mo lang, pakakainin yung kaluluwa mo. At kung ano yung natututuhan mo, gamitin mo sa buhay mo, kaya kung lumalago ka, nababago ka. At imposible sa isang tunay na Kristo, hindi babago dahil nasa iyong banal na Espiritu. Amen. Amen po? So, marami pa tayong mapapag-aralan ulit mamayang hapon. Mamayang hapon naman, ang ganda ng ating lesson mamayang hapon. Okay? The key to answered prayer. Meron tayong title ha. Ang susi para masagot yung ating panalangin. Although yung lesson natin ganun, may little bit similarities. Ano? Okay? So, mas maganda lalo mamayang hapon, mas maintindihan niyo palagi para magkaroon ng sulat. Okay? So, tayo manalangin na kapatid. Kasama daw po sa prayer si Ma'am Des tsaka si Baby CS po. Si S. Okay. Pakisama nga. Announcement po natin pala, pakisama po si Des Ligaspe. Baka mga anak, pero baka i-CS siya. Okay? Ito yung kanya. CS na nga po, CS. CS na talaga. Okay. Sama natin sa prayer. Isama rin natin yung prayer, ito yung kasi di ba nagkaroon tayo ng nakontamina ng virus sa Concepcion. Namatay na po yun. At yung nurse na nag-asikaso po, nahawaan at nasa isang private room ngayon sa hospital. Pag-pray po natin, hindi ko alam pero nurse siya. Isama niyo lang sa prayer. At patuloy yung ipag-pray, yung kapitbahay natin sa church, na si Archie, na siya po yung gumaling naman. Papalakas na lang po ngayon. Alam niyo, pinag-pray ko po talaga yung taong yun. Na gusto ko siyang, nakuha ko na yung kanyang pangalan dun sa cellphone, sa messenger. At kaya pinipray ko naman siya na makarecover siya. Gusto ko siyang ma-share ng isang araw. Siya na makakilala kay Kristo yung nagpapagligtas. Binigyan po siya ng pag-asa. Pray one with another. Stay in fellowship with God. Kaya anumang kasalanan mayroon tayo mga kapatid, i-confess natin kung natin hayaan. Sa mga kapatid natin na medyo may mga sama ng loob, alisin na natin yan. Matuto tayo, pakinabangan natin ang virus na itong ating kalamidad na ito. Hindi dapat tayo magsayang ng oras dito, kundi pakinabangan natin. Okay? Kaya natin ang Panginoon na mag-glorify sa lahat ng gagawin natin. Di ba? Whatever you eat or drink or what you will do unto the glory of God. Remove all those worries. I hope you learned something. Okay? Again, I miss you. I'm praying for you. I hope you're praying for your pastor also. So, I congratulate niyo yung bagong kasal. Ang ganda ng kasal ng dalawa. Okay? May entourage. Okay?
ilan lang kami kasi ano pa siyempre, social distance, di ba? Yung pagkain dami, busog, and I hope na siguro by June, baka maayos yung talagang combat na kasakit na. So, pray po Angie, and pag-pray nga yung baby ni Dennis at saka ni Harvey. So underway on her way siya. So tuloy natin yung babies na. Pray one with another. Yung mga babies natin, yung mga young children natin, pag-pray natin. Pray for our family. Okay? Let's pray. Aming Amang Banal na nasa langit, tunay po na sobrang pasasalamat kami sa lesson mo. Salamat God, the Holy Spirit, for teaching me and giving me this lesson para may preach itong live lesson na ito ngayon. Dalangin ko po ang bawat kapastoran din sa iba't ibang lugar. Protektahan niyo po sila, yung pamilya nila, provide niyo yung pangangailangan ng bawat isa. Alam niyo naman na dahil walang mga services ngayon, wala na rin offering, grace giving na binibigay. Kaya sana yung mga bawat miyembro na nandoon sa kanilang lugar, I hope na support na rin mga pastors nila. If you could come, go to maybe to the bank and say, Pastor, I have a lot of people. Para ibigay niyo po bawat mga miyembro ng iba't ibang simbahan, sana ma-realize niyo yung pangailangan niya. Kaya ako nararanasan ko rin po yun, gawa na may mga nagsasabing, Pastor, may padala ako sa iyo. Pastor, may pakitingin sa bangko na ganito. May padala ako sa Palawan na ganito. So, na-appreciate ng mga pastors na hindi niya sila pinababayaan. Thank you all po sa magandang matagumpay na kasal ni Angie sa kanilang kahapon. At mamayang hapon ay handa mo kami mamayang sa alas 4 ng hapon o alas 5. Alas 5 ng hapon mamaya ang aming afternoon service. Pagpalain niyo pong bawat sa palain yung pangangailangan ng bawat isa. Pag-provide niyo po sila. Palutin po kami ng banal na dugo palagi hanggang sa matapos po itong Christ na ito. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, aming tagapagligtas. Amen. Amen. So, maraming salamat sa matamang panginginig. I hope mama excited kayo mamayang hapon. Alas 5 ng hapon. So, sana bago mag alas 5, naka-ready na po kayo. Patuloy niyo pag-pray yung ating cell site natin. Hindi maayos yung daloy. Okay naman po ngayon. Kanya lang medyo nagkaroon ng counting diferensya. At least, nag-umpisa pa lang tayo kanina. Pero ngayon, tuloy-tuloy po tayo. Amen po. Amen. Gandang umaga. Ang gandang tanghali sa inyo lahat. Enjoy your life.